Napipilitan na raw kumain ng karton at hibla ng kumot ang ilang residenteng ipit pa rin sa bakbakan sa Marawi. Bukod sa gutom, problema rin ang mga ligaw na bala sa mga lugar na itinuturing pa namang safe zone. Balitang hatid ni June Veneracion. Bukod sa militar, gumagamit din ng drone ang teroristang grupong Maute sa Marawi City. Ginagamit ito ng mga terorista sa pagmonitor ng galaw ng mga tropa ng gobyerno. Pero ayon sa militar, may mga napabagsak na sila mga drone ng terorista sa gitna ng mainit na bakbakan sa lungsod. Meron tayong mga na-takedown na mga ginamit nilang drones. Tumanggi naman silang magkomento kung may mga drone na rin ba ang militar na napabagsak ng Maute Group. Patuloy pa rin daw ang pagbawi ng puwersa ng gobyerno sa mga strategic posisyon ng kalaban sa sentro ng lungsod. Pero ang kaligtasan sa mga itinuturing na safe zone sa lungsod, hindi pa rin tiyak. Lalo pa't tinatamaan pa rin ng ligaw na bala ang ilang establishmento na itinuturing na safe zone ng mga otoridad. Kagaya na lang ng nangyari sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Paliwanag naman ng militar, nakapwesto raw ang mga terorista sa harapang bahagi ng Kapitolyo, habang ang mga sundalo nakatalikod daw ang pwesto. Yung Capitol is considered na sa line of sight siya ng enemy. So pag nagkaroon po ng exchange of firefight, ang tendency talaga is merong possibility na dumaan po ang bala within the vicinity of Capitol. Sa pagpapatuloy naman ng clearing operation, may tumama na ligaw na bala malapit sa mga tropa. Walang nasaktan sa insidente, pero ang labis na ipinag-aalala ng mga otoridad ay ang abot sa 500 residenteng naiipit pa rin sa conflict zone. Bukod kasi sa peligrong dala ng mga ligaw na bala, gutom ang kanilang pinuproblema. Those trapped residents in the war zone, because of the lack of food in order to survive, they have started to consume inedible materials like blankets. Yung unang report na nakuha natin is 4 sila. 4 yung kumakain na ng karton. Kasama rin sa mga binabantayan ngayon ng mga otoridad ang problema sa looting. Kaya naman ikinandado na ang lahat ng bahay at establishmento sa safe zone. Para mapabilis ang pagsugpo sa mga terorista, malaking bagay ang tulong mula sa ibang bansa. Nitong mga nakaraang linggo nga, inamin ng Amerika at ng AFP na may mga US Special Forces na tumutulong sa bakbakan sa Marawi. Pero paglilinaw ng Malacanang, tumatalima sa saligang batas ang ibinibigay ng tulong ng mga Amerikano. The role of the U.S. in relation to the ISET is to provide technical assistance as prescribed by the Constitution, and we will abide by that. Dati nang sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng mga dayuhang sundalo sa Pilipinas. Ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. He's accepted the situation at this stage. Okay. Pero hindi na raw bago ang pagtulong ng mga Amerikano tuwing nagkakaproblema sa terorismo ang Pilipinas. It was always existing like that, okay, right? General Padilla has expressed that that particular aspect of agreement was always in existence. Taong 2002, napatay ng militar ang Abu Sayyaf leader na si Abu Sabaya sa tulong ng Amerika. Matatanda ang tumulong din sa mga SAF trooper noong 2015 ang mga tropa ng Amerikano. Sa US Senate hearing kamakailan, natalakay ang intelligence operation ng Amerika kasama ang mga bansa sa Southeast Asia kontra terorismo. We have incorporated Southeast Asian nations into what we call Operation Gallant Phoenix. That's our intelligence and information sharing architecture, which allows us to take a trans-regional approach to violent extremism. Separately, our forward presence in the Pacific. Dati na raw nakikipagtulungan ang Amerika sa counterterrorism sa Pilipinas, pero natigil. The lack of strategy earlier. In 2014, we canceled the named operation that we had down there. Ngayon gusto ulit ng Amerika na tumulong sa mga operasyon kontra terorismo sa Marawi. Nababahala raw kasi sila na maging pugad ng ISIS ang lungsod. Tinitiyak naman ng Malacanang na hindi ito mangyayari. It's unlikely for Marawi to become a new hub for IS fighters. The Philippine military has already preempted the Maute Group from establishing a wilayat or province in Marawi. Mula Marawi City, June Veneracion, GMA News.